Purihin ng Panginoon, magandang gabi po sa bawat isa. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat. Welcome sa ating pong pangatlong Sunday. Parang kailan lang tayo nagkaroon ng pagdiriwang, pagsalubong ng taong 2026, first month ng January, third Sunday na kaagad, parang kailan lang. Purihin ng Panginoon. Last Sunday po, si Pastora Aida ang ating speaker. Naroon ako sa ating daughter church sa Pasong Kawayan, Jesowa. First Sunday, ang paksa natin, finishing what you have started in 2026. Ibig sabihin yan, God does not want us ningaskugon. Mayroon lang magaling sa simula, no? Pero walang natatapos. Magaling magsimula, mag-umpisa, pero hindi nakakarating hanggang sa dulo. Pagkatapos, nagset tayo ng mga goals. May 4 akong ibinigay. Una, yung relationship goal. Pangalawa ay health goal. Pangatlo, financial goal. At pang-4, spiritual goal. So, unahin natin yung spiritual goal. It's good to start with God. Because in the beginning, God. So, sa simula, ang Diyos. So, maganda, lagi tayong nagsisimula sa Diyos. Upang matapos natin ang ating mga sinimulan, the Lord who began a good work in us will faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ, until He comes. So ano po itong spiritual goal natin? Mula sa aklat ng Genesis, sa unang aklat ng Biblia, chapter 1, verse 26 to 27. Sabi diyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao sa ating larawan. Take note po sa salitang larawan. Ayon sa ating wangis. Take note sa salitang wangis. Siya ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Sa Ingles, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. Ano po ang paksa nating spiritual goal? Ano ang kinalaman sa ating paksang spiritual goal that we were created in the image of God? Ano ang ibig sabihin ng imahe ng Diyos? Tayo nilikha sa imahe o sa larawan ng Diyos. God obviously did not create us exactly like Himself. Why? Because God has no physical body. God is spirit. So hindi ito tinutukoy na physical. Magkakaiba tayo physically. Mukha, magkakaiba. Knowing that you are made in God's image, you are a person of worth and value. Kapag nalaman mo na ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ma-realize mo gaano kakahalaga sa Diyos. Tandaan niyo po, sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa creation niya, hayop, halaman, mga ibon, mga isda sa dagat, lahat ng mayroon sa sandaigdigan, tanging ang tao lang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kapag naunawaan mo na tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos o sa wangis ng Diyos, ibig sabihin, mahalaga tayo sa Diyos. Bakit? Nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan. Kamukha niya tayo. Human worth is not based on possessions, achievements, physical aspects, or popularity. Ito pong halaga natin, itong value natin, yung worth natin, ay hindi nakabatay sa ating mga tinatangkilik. Gaano mang karami ang iyong salapi, paldo-paldo man yan, limpak-limpak man yan, mali-maleta man yan, hindi nakabatay dyan. Hindi nakabatay sa ating mga achievements, sa ating mga successes. Hindi nakabatay sa ating physical appearance. Gaano ka mang kagwapo, gaano ka mang kaganda, ang kulay ng balat mo, ang tangkad mo, kung ang buhok mo ay kulot o tuwid, hindi nakabatay dyan. Hindi nakabatay sa popularity. Kung ang pangalan mo ay may title, pangalan mo ay mayroong kapangyarihan, sikat, hindi nakabatay dyan. Nakabatay ang iyong halaga dahil nilikha ka sa wangis ng Diyos. In what ways did we make in God's image? Sa anong paraan tayo nilikha ng Diyos? Hindi po lahat, pero sa pagtatalakay natin ngayong gabi, maunawaan natin, ano ba yung wangis na nilikha ng Diyos sa atin? We were created in the image of God. Anong teaching ang pwede nating matutunan? God's image in us includes, ano po ang nakapaloob
sa imahe na nilikha sa atin ng Diyos. Number one, we have the capacity to think morally and reasonably. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Capacity to think morally and reasonably. Pag sinabi pong morally, ethics, we know what is right and wrong. Moral yan. Alam mo kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Alam mo ang tama, alam mo ang mali. Mayroon tayong reasoning power, mayroon tayong logic, mayroon tayong kakayahang mga tuwiran. At yan ay part ng wangis ng Diyos na nilikha sa atin. We have the awareness and consciousness of right and wrong. Tayong tao lang ang mayroong kakayahang umunawa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yan po ay wangis ng Diyos. From the bottom of our hearts, masisense mo kung ano ang good, kung ano ang bad. Kapag gumawa ka ng masama, kahit walang nakakakita, kapag gumawa ka ng kasalanan, kahit walang nakakaalam, sa iyong kalooban, masisense mo. Bakit? Kasi alam mo kung ano ang tama, alam mo ang mali. Ganito ang wika sa aklat ng banal na kasulatan sa Roma, pinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Tingnan niyo po ang kasunod. Pinapatunayan dito ng kanilang budhi, conscience, na ano? Sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol ng kanilang isipan. Pansinin niyo po, kapag mayroon kang nagawang kasalanan, bakit ang tao kapag nakakagawa ng kasalanan may hiya? Bakit ang tao kapag mayroong ginawang masama, nagtatago? Bakit ang tao kapag nakagawa tayo ng kasalanan, umali, alam mong walang nakakaalam, walang nakakakita, pero within you, mayroong conviction, mayroong sumusumbat. Bakit? Kasi part yan ng dinisign sa atin ng Diyos. We were created in the image of God. We have the capacity to think morally. Ang mga hayop po ay walang ganong kakayahan. In all of God's creation, only human have the power to reason. Mayroon tayong kakayahan na mga tuwiran. Unlike the animals, they are driven by their instinct. Alam nyo, ang lion, hindi nag-iisip siya kung yung kakainin niya at sasakmalin niyang sisiw kung nakakaawa o yung usa. Bakit? Basta yung instinct niya, gutom siya, kailangan niyang kumain. Instinct yun, kailangan niyang kumain. So, halimbawa, ang bird o ang ibon, hindi po kailangan mag-isip na lilipad. Instinct na yon, dinisign sila ng Diyos na lumipad. Ang isda, instinct yon na lumangoy. Hindi katulad natin mga tao. Kahit anong aral mo, halimbawa let's say yung monkey, yung unggoy, kahit turuan mo, paharapin mo sa computer, kahit anong turo mo dyan, pwedeng matutong magpindot-pindot dyan, random lang. Pero hindi makakabuo ng pangusap, hindi makakapag-design. Bakit? Hayop siya. Wala siyang pangunawa. Wala siyang kakayahang mag-isip ng tama. At kakayahang mga tuwiran. Tayong tao mayroon. So we have the capacity to think morally and reasonably. Ikaw, alam mo, kahit hindi sabihin sa iyo, mali yan, tama yan, mag-a-affirm sa isip mo, may mag-uudyok sa kalooban mo kung may mali kang ginawa kahit walang nakakakita. Pangalawa, we have the capacity to love, adore, and take dominion. Sabay-sabay nga tayo. Ready, go. Capacity to love, adore, and take dominion. Isa pa sa wangis na mayroon tayo na nilikha ng Diyos, mayroon tayong kakayahang magmahal. Kahit yung mga hayop, instinct yan, binigyan sila ng kakayahan ng Diyos na magmahal. Halimbawa, yung ibon, mayroon siyang inakay. Alam niya paano pakainin. Alam niya paano protektahan. Animals love and care based on their instinct. Kasi nilagay yun ng Diyos, instinct yun. Likas, ibig sabihin. But human love and care are not only based on instinct, but also on understanding and affection. Ang kaibahan po natin sa hayop, ganito. Ang hayop, kapag instinct sa kanila yung gutom, kahit kakainin nila, kahit anak nila. Yung anak, pwede nilang kainin. Bakit? Wala silang reason to think o kapasidad na mag-isip, tama bang kainin ko yung anak ko? Tayong tao, hindi natin magagawa yon. Pag umiral yung kanilang sexual desire, kahit anak sisipingan, kahit magulang, yung ina sisipingan. Yung aso nagsisex dyan sa kalsada. Nag-iisip ba sila na mali? Hindi. Bakit? Instinct sa kanila, may instinct sila ng sexual desire pero wala silang understanding.
Bakit wala silang wangis ng Diyos? Tayo, alam natin kaya nga itinatago. Maliban lang, may mga taong asal hayop, wala nang hiya. Kaya kahit saan ginagawa. Pero ang totoo, tayo nilikha sa wangis ng Diyos, kaya mayroon tayong kakayahan na magmahal ng tama, righteous. At alam natin yung ating sexual desire, passionate tayo. Ang mga hayop, kahit sino pwedeng sipingan. Pero tayo, alam natin, pag anak, hindi dapat sipingan. Kahit hindi ituro. Nanay mo, hindi mo pwedeng sipingan. Hindi mo kailangang ituro yan. Alam mo yon sa kalooban mo. Bakit? Mayroong wangis ang Diyos sa atin. Alam natin kung ano ang tama, kung ano ang mali. We have the capacity to love, we have the capacity to adore. Pag sinabing adore, paghanga. O pag-appreciate. We have a sense of appreciation in adore. And a feeling to be appreciated and adored. Mayroon tayong kakayang humanga at masarap din sa pakiramdam na hangaan. Gusto nating mag-appreciate at magpasalamat. Masarap din sa ating kalooban na may mag-appreciate sa atin at may magpasalamat. Kaya mayroon tayong katangian na galing sa Diyos. Gusto nating sambahin siya, gusto nating i-praise siya, i-glorify siya, i-worship siya, i-appreciate siya. In return, dahil wangis tayo na nilikha ng Diyos, gusto rin nating na-appreciate tayo. Di ba? Gusto rin nating napapasalamatan tayo. Humahanga tayo. Humahanga ako sa magaganda ang boses. Kumanta. Bakit mayroon kang ganyang paghanga? Dinisay ng Diyos yan. Humahanga ako, na-amaze ako sa mga painting. Kaya gusto ko ang painting. So, mayroon tayong ganong paghanga. We have people who inspire us. Not to be idolized. May nagtanong sa akin, Pastor, tama bang mag-idolize ng tao? Sabi ko, dalawa ang meaning. Pwedeng tama at hindi tama. Mabuti o mali. Parang ganito. Mali kapag in-idolize mo ang isang tao na siya na ang sinasamba mo. I-idolize mo ang isang tao na parang siya na lang ang buhay mo. Siya ang sentro ng buhay mo. Parang Diyos. Ang dapat lang sambahin ang Diyos kasi siya talaga ang source ng buhay. Marapat lang siyang tumanggap ng pagsamba at papuri. Sa kabilang banda, tama bang mag-idolize? Sa mabuting paraan, tama. Bakit? We have to inspire people. Mayroong mga taong nakaka-inspire sa atin at tayo nakaka-inspire din sa kanila. Tamang paghanga. Pero it does not necessarily mean na sasambahin mo siya. Halimbawa, yung mga tauhan sa Bible, yung mga propeta, yung mga apostol, lahat ng mga taong naglingkod at sumunod sa Diyos, magandang kalang halimbawa, nai-inspire tayo. Pwede yung i-idol. Hangaan sila sa tamang paraan. Ay may nagtanong sa akin, Pastor, bakit ang simbahan natin walang mga idol? Walang mga graven images? Walang mga imahe? At bakit daw yung ibang simbahan mayroong mga imahe, may graven images or idol o mga rebulto? Sabi ko, una, bawal ng Diyos. Nasa 10 utos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos ang inanyuan na nasa langit, nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang Diyos ang iyan, sapagkat ako'y Diyos na mapanibughuin. Ayaw ng Diyos na mayroon tayong kikilalaning ibang Diyos na sasambahin o paglilingkuran o luluhuran. Ayaw ng Diyos na ibigay ang kanyang kaluwalhatian sa gawa o likha ng kamay ng tao. Ngayon, follow-up na tanong, sabi niya, Pastor, pwede naman daw yung mga imahe, mga rebulto, at mga graven images para maalala natin ang Diyos. Parang magulang, kapag patay na ang ating mga magulang, mayroon tayong picture nila para maalala natin ang ating mga magulang. Sabi ko, tama naman yon. Pero hindi iniutos ng Diyos na kailangan nating dumaan sa mga larawan para maalala siya. Ang utos niya, dumirekta tayo sa Kanya. Sa kabilang banda, kung ang iyong mga magulang para maalala mo ay may picture ka, hindi masama. Pero ang picture ba ng magulang mo, niluluhuran mo? Ang picture ba ng magulang mo, pinagdadasalan mo? Ang picture ba ng magulang mo ay pinoprosesyon mo? Di ba hindi? Nandyan lang sila para maging alaala, pero hindi mo sila niluluhuran. Hindi ka doon humaharap, matitirik ng kandila at pinagdadasal. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pwede tayong mag-idol sa sino mang tao, ang mahalaga for inspiration. Hindi para sambahin. Iba yung samba. Ang pagsamba, nauuko lamang sa Diyos. We have something that give us happiness. Halimbawa, may mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Magandang damit, magandang sapatos, sasakyan, bahay, gadgets, mga lugar na napupuntahan mo, na-appreciate mo. Bakit? Wangis yan ng Diyos na nasa iyo. Na-appreciate mo ang masarap na pagkain kung saan may masarap na kainan.
Bakit? Kasi nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Ganon din tayo sa Diyos. Dapat tayo, we were created to give glory to God. Dapat ang buhay natin maging kasiyahan ng Diyos. Dapat ang buhay natin magbibigay papuri sa Diyos. In return, tayo nasisiyahan, ibig sabihin, yun yung katangian na mayroon tayo galing sa Diyos. We have hobby or gifting that we really appreciate. Halimbawa, magaling kang magluto, hobby mo yon. Di ba na-appreciate mo? Pati yung mga taong kumakain, na-appreciate. Ano ang pakiramdam ng na-appreciate? Masaya. So we have the capacity to love, to adore, and we have the capacity to take dominion. God created humankind to lead and rule, but only within the context of God's leadership. In all of God's creation, God entrusted leadership to men. Hindi niya ibinigay ito sa anumang nilikha niya, na hayop, ibon, kahit ang lion na tinagurian natin The Lion King. Tanong, alam ba ng lion na siya ang king ng forest? Tayo lang ang nagbigay sa kanya nun ng title. Pero ang totoo, lahat kahit maamo, mailap, makamandag na mga hayop under our dominion. Bakit? Nilagay sa atin ng Diyos ang pamamahala. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ang namamahala. Isa sa katangian ng Diyos na ibinigay, na kawangis tayo ng Diyos, mayroon tayong kakayahang mag-lead. Mayroon tayong self-leadership. Kaya hindi pwedeng walang gobyerno. Kapag walang gobyerno, anong mangyari? May chaos, may kaguluhan. Kaya dapat mayroong gobyerno. Kung walang gobyerno, walang patakaran, walang panuntunan, walang guidelines, magulo. Kung sino ang malakas, siya ang kikilalanin. Kung sino ang siga, sino ang matapang nung araw, sa mga baryo-baryo, kung sino ang matapang, yun ang barangay chairman. Kung sino yung siga, yun ang barangay chairman. Bakit? Dinadaan sa yabang, dinadaan sa tapang, dinadaan sa siya ang malakas. Pero ngayon, bakit may gobyerno? Kasi po, dinisign ng Diyos yan. Lahat tayo ay inilagay yung wangis na yan. Part ng wangis ng Diyos, tayo ay binigyan ng pamamahala. Balikan natin yung verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Tingnan niyo ang kasunod. Sila ang mamamahala sa mga isda. So binigyan tayo ng power to rule. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, mayroon tayong kakayahang mag-lead. We have self-leadership. At dahil dyan, maganda po, mayroon talagang gobyerno. May gobyerno tayo sa bansa natin. Kahit sa bahay, dapat may gobyerno. Sa opisina, may gobyerno. Anumang organizations, dapat may government. Kahit sa church, may government. Kahit nga sa kitchen, pasok kayo sa bahay na walang government. Hindi maayos ang gobyerno ng kitchen. Magulo, kalat, marumi. Pero kapag pumasok ka sa kitchen na maganda ang government, nasa ayos ang lahat. Malinis. Kahit nga sa kitchen, dapat may government. Yan ay ibig sabihin, nilagay sa atin ng Diyos ang pamamahala. Tayo ay binigyan ng kakayahang sa leadership. Ngayon, pangatlo, capacity to build family, nation, and culture. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Capacity to build family, nation, and culture. We have the creativity to build. Alam nyo, mga kapatid, kahit yung mga hayop, binigyan din sila ng capacity to build. Halimbawa, mga ibon, marunong silang gumawa ng kanilang sariling pugad. Yung mga kuniho, sa mga bato, nagbubutas sila. Yung gagamba, minsan sa probinsya namin, nag-take ako ng oras talaga para panuurin. Nakita ko paano gumawa ng sapot. Yung wave, yung gagamba. Nakakatuwang tingnan. Accurate. Pati yung mga patlang, pati yung pag-ikot niya. Ang galing ng gagamba. Instinct yun. Binigay ng Diyos yun. Paano gumawa sila ng bahay. Pero tayo, hindi lang tayo may kakayahang magtayo ng bahay. Mayroon tayong creativity. Nagsimula ang tao, walang bahay. Maari sa mga kuweba tayo nakatira nung araw. Hanggang nakapagtayo tayo ng mga kubo-kubo. Pero tingnan nyo ang development ng mga housing project ngayon. Tingnan nyo ang mga interior at external design. Anong ibig sabihin nito?
Creative tayo. Hindi lang tayo may kakayahang magtatag ng bahay o magtayo ng bahay, kundi mayroon tayong creativity. Tingnan nyo ang pag-unlad ng kabahayan. Nung araw, ang paraan ng paglalakbay, kadilakad. Sa dagat, maaring balsa o disagwan. Pero tingnan nyo yung kakayahang magtayo ng tao at yung creativity ng tao kaysa hayop. Hanggang ngayon, ang ibon, for thousands of years na, ganun pa rin sila gumawa ng kanilang bahay. Ang gagamba, same pa rin. Sapot pa rin. Paano gumawa ng sapot, di ba? Pero tayo, mayroong pagbabago. Nagbabago, mayroong progress. Bakit? Creative tayo. Ang ating mga sasakyan, nagsimula sa balsa, bangka, ngayon, ano ang ating mga sasakyang pandagat? May mga sasakyang pandagat tayo katulad ng mga barkong paglalakbay sa mga bansa. May hotel na, may entertainment na, eat all you can na, lahat ng bansa pwede mong puntahan. Ganun na ka-progress. Yung mga sasakyan natin by land, travel natin sa air, creative tayo. 30 years ago, walang cellphone. Why? Nung mag-start ako dito, 1996, 2026 na ngayon, 3 dekada na. When I started, dito sa lugar na ito, wala pang cellphone nung araw. Pero tingnan mo ang means of communication natin, nagbago na. Bakit creative ang tao? Yan ay part ng wangis na mayroon tayo. Ngayon, di lang tayo bumibili ng cellphone para mag-text at mag-call. Ano ang binibili ngayon? Camera. Tingnan nyo ang technology ng infrastructure natin. Gumagawa tayo ng mga kalsada, gumagawa tayo ng mga tulay, gumagawa tayo ng mga buildings. Kahanga-hanga. Ano ibig sabihin yan? Part yan ng wangis ng Diyos na binigay sa atin. We have the capacity to build. Pati yung technology natin sa medical science nung araw, pag may bukol ka, katapusan na ng buhay mo. Ngayon, sa pag-unlad ng medical science, pwede nang mag-opera ngayon, mayroon ng maliit na aparato ipapasok sa katawan mo. Mayroon ngang operation ngayon, ang nag-oopera sa'yo nasa Japan, ang pasyente nasa Pilipinas, computerized. Ano ibig sabihin? Ganon ka-creative ang tao. We have the capacity to build family, nations, and culture. God's original design is to build family because He is the author and founder of marriage. Gusto ni Lord na ang kanyang daigdig na nilikha mapuno ng mga taong kawangis niya because we were created in the image of God. Yung wangis ng Diyos, yung larawan ng Diyos, gusto niya kumalat ang mga tao sa buong sanlibutan. Kaya, ang sabi niya sa Genesis 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Referring to Adam. Bibigyan ko siya ng isang angkop, compatible, suitable, na makakasama at makakatulong. Mga lalaki na narito na may asawa, sino ang nangangailangan ng tulong? Yung malakas o mahina? Sabi ni Lord, bibigyan ko siya ng angkop na makakasama at makakatulong. Ibig sabihin, ang lalaki, sabi ni Lord, hindi mabuti ang nag-iisa. Sa mga lalaki, hindi mabuti ang nag-iisa. Kaya yung mga may asawa, hindi mabuti na nag-iisa. Dapat laging kasama ang asawa. At dapat yung asawa, angkop, suitable, makakasama at makakatulong. Ano ibig sabihin? Ang nangangailangan ng tulong, may kulang o mahina. Tayong mga lalaki, mahina, ang kalakasan natin ang babae. Remember, lahat ng nag-rise up ng mga lalaki, ang nasa likod, babae. Lahat naman ng bumagsak, ang nasa likod ay babae. So, ito ang patutuo. Si Lord mismo ang nagsabi, hindi mabuti na mag-isang tao. Anong purpose? Bakit binigyan ng Panginoong Diyos si Adam na makakasamang si Eva? Gusto niya, dumami ang tao. Kaya sabi niya, be fruitful, increase in number, fill the earth. Gusto niya, dumami ang nilikha niya na kanyang kawangis, na ayon sa kanyang larawan. So, gusto niya magsimula ng pamilya na itatayo niya at magtatayo ng mga bansa. At yun ang purpose ni Lord. God wants from Adam and Eve to produce godly families. Maka-Diyos na pamilya, ayon sa kanyang wangis. Yan po ang original design ni Lord na dumami ang tao, kumalat ang tao, gusto niya ayon sa kanyang wangis. Ngayon, punta tayo sa ating personal application. Ano ang ating takeaways ngayong gabi?
Number 1, mind God's own business. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Mind God's own business. Narinig niyo na po ba ang kasabihang mind your own business? Ano ibig sabihin yan? Huwag kang chismosa. Huwag kang chismoso. Huwag kang pakialamero sa buhay ng may buhay. Intindihin mo ang sarili mong buhay. Mind your own business. Yan ang ibig sabihin. Di ba? Mind your own business. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Intindihin mo ang sarili mong buhay. Pero ngayon pong gabi, gusto kong maunawaan natin, gusto ni Lord, makialam tayo, makilahok tayo sa business niya, sa transaction niya, sa purpose niya, sa layunin niya sa lupang ito. At ano ang business ni Lord? God's business for mankind is, anong sabi? To restore His image. Sabay-sabay nga tayo. God's business for mankind is to restore His image. Ano ang purpose ni Lord? I-restore ang imahe. Gusto kong balikan natin sandali. In the beginning, when God created mankind, He created Adam after God's own image. So nilikha tayo sa wangis o larawan ng Diyos. But because of the fall of man, bumagsak ang tao, nagkasala, nagrebuilde, tumalikod sa Diyos. Ano nangyari? Naging broken image. Yung imahe na mayroon tayo, na nilikha ng Diyos sa tao, broken. Alam niyo ba yung frame ng picture na kapag nalaglag, nabasag yung salamin? Pwede mong buuhin uli, pero marami ng crack. Buo pa ba yon? Buo pa, pero makikita mo, basag na. Ganon ang tao. Broken. Ang dahilan, bumaba si Kristo para i-restore yung image na yon na nilikha ng Diyos sa atin. At kailangan mabuo uli kasi broken image tayo. Kaya tingnan nyo, broken relationships, broken families, broken heart, broken government. Kaya tingnan nyo, ang daming corruption. Kasi broken image tayo, corrupted na tayo. Crooked na ang ating mga pag-iisip, ang ating mga ugali. Malibang ibalik yung wangis na yon na nasira sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya, hindi matiis ng Panginoon ang kanyang mga kamukha. Kaya bumaba siya. God's business for mankind is to restore His image. Anong sabi ni Apostol Pablo? Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ano yung dati nating pamumuhay? Nung broken image pa tayo, hindi pa tayo nagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hubarin ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil saan? Masasamang pagnanasa. Broken image nga eh. Nasira yung ating capacity to think. Ano ang mga thinking ng maraming tao ngayon? Masama na. Pero niligay yan ng Diyos sa atin. Yung capacity to adore, ano ang nangyayari ngayon? Maraming tayong ina-idolize at sinasamba, hindi na ang Diyos. Sinasamba natin ang pera, sinasamba natin ang kapangyarihan. Pati asawa, sinasamba. Sinasamba kita. Di ba? Pati asawa, sinasamba. Mali, dapat Diyos lang. Broken na nga. Kaya, anong sabi sa verse 23? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ang kasunod, at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao, tingnan nyo, ang nilikhang kalarawan ng Diyos. At nahahayag. Ano yung larawan ng Diyos? Anong manifestation nun? Nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Gusto ng Panginoong Diyos, ibalik tayo sa original design niya that we were created in the image of God. Kaya bumaba si Kristo, siya ang ating halimbawa. Pangalawa, mold your image into the image of Christ. Sabay-sabay nga tayo. Ready, go. Mold into the image of Christ. So, kaya bumaba si Kristo upang maging pattern natin. Ma-mold tayo. Ma-conform tayo sa imahe ni Kristo para yung ating imahe na nasira, basag, mabuo uli sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa paanong paraan? Una, we have to have Christ-like mind. Kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan
ng ating Panginoon Kristo, ang unang inaayos ni Lord ang isip natin. Bakit? Ano ang laman ng isip natin? Puro kalayawan, puro makamundo, puro masama, puro kasalanan. Kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, ang unang inaayos ng Panginoon yung isip natin. Kasi dito pumapasok ang lahat ng masasamang hangin, lahat ng gawa ng kaaway at mga tukso. Sabi ng Korinto 2:16, sapagkat sino ang nakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Tingnan niyo ang kasunod. Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, kinilala mo si Kristo, ang unang inaayos ni Lord, ang ating isipan. Ang isip niya hinuhubog sa isipan natin. Kapag ang isang tao hindi nagkumilala kay Kristo, ang laman ng kanyang isip makamundo, hindi makalangit. Pero kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, inaayos ni Lord ang ating pag-iisip. Binubuo niya ulit tayo doon sa disenyo ng Diyos. For who has known the mind of the Lord that He may instruct him? Tingnan niyo ang kasunod. But we have Christ's mind. Pangalawa, we have Christ-like character. Sabay-sabay nga tayo. We have Christ-like. Tingnan niyo yung mga taong walang pagkilala sa Diyos. Ano ang character? Ano ang attitude? Ano ang ugali? Mayabang. Mapangalipusta. Galit. Ano? Hindi nagpapatawad. Tampuhin. Ano pa? Masama ugali. Bakit? Pero nung kilalanin mo si Kristo, pinapaunawa sa iyo na dapat ang wangis ni Kristo mahubog sa atin. Anong inaayos? Yung pangit nating ugali, yung kayabangan natin, yung mapagmata tayo, mapanirang puri tayo. Di ba? Inaayos niya ang ating masamang ugali. At inaayos, yung ugali natin, inaalis yun, tapos tinatransfer yung ugali ni Kristo. Habang nakikilala natin ang Panginoon, yung pag-uugali ng Panginoon na-absorb natin. Kaya unti-unti, nakikita mo mayroong pagbabago. Ang totoong kumikilala sa Diyos, nakikita sa uri ng kanyang ugali at pamumuhay. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 5, have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. Yung attitude sa ibang version yan, character. Magkaroon kayo ng ganitong katangian, ng ganitong pag-uugali, ng ganitong character sa inyong sarili na kay Kristo Jesus din naman. Wala tayong ibang dapat na maging tularan kundi si Kristo para muling mabuo ang imahe ng Diyos na nasira. Bakit? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. Kaya we have Christ-like image. Hanggang mabuo na uli ang wangis sa original na dinisign tayo ng Diyos, nilikha tayo sa wangis ng Diyos, at si Kristo ay dumating sa mundong ito para maging pattern natin. Si Kristo ang ating halimbawa, si Kristo ang ating huwaran upang yung wangis ni Kristo mabuo sa atin. Bakit? Si Kristo, sabi ng Kolosas, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Mga kapatid, ang Diyos ay spirit, kaya hindi siya nakikita. Pero, God in the spirit manifested in the flesh. Kaya naniniwala tayo, si Kristo ay Diyos. Bago siya naging tao, ang Diyos na Espiritu nahayag sa laman. Kaya siya ang ating Emmanuel. Kaya may Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sorry kung mayroon din naniniwala na si Kristo ay Diyos, pero tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? Kasi bago siya naging tao, ang una niyang kalagayan ay Diyos. Paano niya maipakita ang Diyos kung hindi siya galing sa Diyos? Kaya siya anak na bugtong ng Diyos. Tayo lahat anak ng Diyos, pero mayroon lang isang bugtong na anak ng Diyos. Kung siya ay anak ng Diyos, Diyos siya. Kaya, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So tayo lahat magiging anak ng Diyos. Si Kristo ang ating pattern para maibalik sa unang disenyo ng Diyos na tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. The Son, referring to Jesus, is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Alam niyo yung sealed o yung stamp? Kung ano yung dinesign dyan sa sealed o stamp, pag itatak mo yan, yun din yun. Di ba? Ang sabi dyan, Jesus is the radiance, the Son, referring to Jesus, the radiance of God's glory, the exact representation
of God's being. Ano ibig sabihin nun? The fullness of the Godhead dwells in Jesus in bodily form. Ang kadyusan ay nahayag kay Kristo nang siya'y magkatawang tao. Kaya, mga kapatid, si Kristo ang ating halimbawa para maibalik ang wangis sa unang disenyo ng Diyos sa atin na nasira. Para mabuo ulit tayo yung wangis na yon. Ano ang purpose? For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Alam ng Diyos sa simula pa, yung mga itinalaga niya, yung para sa Diyos. Ha? Ano ang predestined? Tinalaga niya tayo. Saan? To be conformed. Saan? To the image of His Son. Kaya tayo ay sumasamba every Sunday. Umaattend tayo sa Encounter God Retreat. Mayroon tayong destiny training, mayroon tayong encounter, mayroon tayong midweek service. Marami tayong mga discipleship process. Ano ang end result? Ang end result niyan, mga kapatid, upang tayong lahat na broken image, ma-restore yung imahe na yon. Ang sabi niyan, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image. Ano ang ultimate purpose ng ating pag-aaral, ng ating pagsamba, ng ating mga discipleship, ng ating mga trainings, ng ating encounter? Lahat tayo bumalik doon sa wangis, ma-restore, mabuo uli ang wangis ng Diyos na nasira. So the ultimate purpose of discipleship is to be like Jesus. Amen. Okay, and last, number 3, multiply godly image in your family, nation, and culture. Sabay-sabay nga tayo, mga kapatid, ready? Go. Multiply godly image in your family, nation, and culture. So, alam niyo ba, bago umakyat si Jesus sa langit, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo, go therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you, and I am with you always, to the ends of the earth. Alam niyo ba yung utos na yon ni Jesus? Ang parallel niyan sa Genesis chapter 1 verse 28. Anong sabi ng Panginoong Diyos sa simula? Humayo kayo, be fruitful and multiply. Replenish the earth, increase in number, fill the earth. Gusto ng Panginoong Diyos mapuno ang lupain ng daigdig ng kanyang wangis. Kaso ang tao nagrebelde, ang tao ay tumalikod sa Diyos, broken image tayo. Hindi matiis ng Panginoong Diyos na ang kanyang kawangis ay wasak at sira. Kayo po na may mga anak, matitiis nyo ba ang inyong anak ay durog, basag, nagdurusa? Anong gagawin nyo kung kayo ang magulang? Kung may sakit ang inyong anak, anong naririnig natin sa ating mga magulang? Sana kahit ako na lang magkasakit, kaya kong tiisin. Hindi natin kayang tiisin yung paghihirap ng ating mga anak. For God so loved the world that He gave His one and only Son, the Lord Jesus Christ. Bumaba ang Panginoong Kristo para ano? I-restore yung broken image. At nung dumating siya, bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang mga alagad, magsihayo na kayo, magpakarami kayo, gumawa kayo ng mga alagad na kamukha ko. Yan po ang purpose. Bakit tayo nagpapatuloy sa misyon? Gusto natin umabot pa ng maraming mga tao, matulungan natin silang magbalik loob sa Diyos upang ma-restore ang wangis ng Diyos na nasa kanila na sira at wasak. So ano po ang ating pangatlong application? Multiply godly image. Saan magsisimula? In your family, our nation, at maging kultura natin ito. Raising a family must have God as the foundation. Mga kapatid, sa mga may asawa na narito, sa lahat ng ating pagsisikap at hanap buhay, huwag nating kalimutan, ipundasyon natin ang ating pamilya sa Diyos. Kahit ano ang iyong pagsisikap, kung ang iyong pamilya hindi pundasyon ang Diyos, marami pong mga magulang, lahat ginawa ang paraan para umasenso ang pamilya, ang kanilang mga anak makapag-aral. Pero anong nangyari? Wasak. Naligaw ng landas. Mahalaga po ang ating pamilya, maitatag natin ang pundasyon ay ang Diyos. Sabi ng Psalms, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain.
Gawin nating sentro at pundasyon ng pamilya natin ang Diyos. Mga kapatid, gawin natin ito as our top priority. Make it as your highest priority in your life and in your family. Marami tayong gustong mangyari sa ating pamilya. Makapagtapos ang ating mga anak sa pag-aaral. Magkaroon tayo ng stable na kabuhayan. Magkaroon tayo ng lahat ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Higit sa lahat ng inyong mga pangarap at mithiin sa ating pamilya, higit sa huwag nating kalimutan, make it as your top priority. Gawin natin ang Diyos ang pangunahin. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. All these things will be given to you as well. Kapag inuna mo ang Diyos, i-honor ng Diyos ang iyong commitment, ginawa mo siyang priority sa pamilya mo. Mga magulang na narito, maaring wala kang maipapamanang maraming kayamanan, malawak na lupain, wala kang limpak-limpak, paldo-paldo at mali-maletang pera para maging pamana sa iyong anak. Pero ito ang pinakamahalagang pamana, yung mayroon kang pagkakilala sa Diyos, yung iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Itatag natin ang ating pamilya sa Diyos. Mga magulang na narito, kung may mga anak pa kayo na nasa inyong puder, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong matakot na sabihin ang tama. Gabayan sila, kasi kapag nagsipag-asawa na yan, wala na sa ating puder, hanggang payo na lang tayo. Pero hanggat wala pa silang mga kanya-kanyang pamilya at nasa puder pa natin, tayo pa rin ang may pamamahala. Huwag tayong mahiya na sabihin ang maka-Diyos na mga prinsipyo. Akayin natin sila na magbalik loob sa Diyos. Huwag kang pumayag na ikaw lang ang nagsisimba, tapos ang magulang mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kung saan-saan nagpupunta, kayo narito sa church. Alam mo ba kung saan nagpupunta ang anak mo? Kapatid mo, asawa mo. Pray ka, Lord, gawin mo akong halimbawa, mamultiply yung maka-Diyos na imahe. Ako ang magiging example nila. Make it as your priority. Huwag tayong mahiya. Kahit yung mga anak ninyo, nakapagtapos na sa pag-aaral, maganda na ang kabuhayan, tumutulong na sa bayarin sa mga bills, nagbibigay na ng suporta sa inyo. May mga magulang kapag ka nabibigyan na ng anak, nakakatulong na anak, hindi na nagsasalita. Bakit? Baka putulin ang support. Kaya kahit mali ang ginagawa ng anak, hindi mapagsabihan. Bakit? Baka wala nang ibigay na tulong ang anak. Mga magulang, tungkulin natin na sabihin ang tama at totoo sa ating mga anak. Ngayon, kung itigil nila ang kanilang suporta, pananagutan nila yon sa Diyos. Basta ginawa mo ang tama. Wala kang regrets pag humarap ka sa Diyos at tanungin ka ng Diyos, kumusta ang iyong pamilya? Naakay mo ba sila sa Panginoong Diyos? Naakay mo ba sila sa pananampalataya? Magkakaroon ka ng regrets. Huwag tayong matakot na sabihin ang tama at akayin natin sila na maglingkod sa Diyos. Mga anak na narito, kung kayo makapagtapos sa inyong pag-aaral at gumanda ang inyong kabuhayan, at maaring makatulong na kayo sa inyong mga magulang, at kung may mga anak na narito na may trabaho na at nakakatulong na kayo sa inyong mga magulang, nag-aabot na kayo ng support financially, mga bills, nakakabayad kayo, huwag kayong maging mayabang. Huwag kayong magrebelde at huwag kayong magmatigas ang ulo at sasabihin nyo, hindi kayo dapat pagsabihan. Bakit? Kayo na ang nagbabayad at nagsusupport sa kanila. Tandaan, kahit anong tulong natin sa ating mga magulang, hindi sapat ang ating tulong sa kanilang ginawang sakripisyo. Nung tayo'y pinalaki, paano tayo dinamitan, paano tayo pinag-aral. At kung ngayon nakakatulong ka, hindi bayad yan. Yan ay gratitude mo lang. Ang sabi ng Bible, mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang. Sapagkat mayroong pangako, giginhawa ang iyong buhay at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. May pangako si Lord. Kaya kung ikaw ay maganda na ang takbo ng pamumuhay mo, umasenso ka na, huwag mong kalimutan ang magulang mo. At kapag nagsasalita sila sa iyo, makinig ka, huwag kang magre-rebelde. Bakit? Tungkulin ng magulang na magsabi sa anak. May mga anak na dahil nakakatulong na sa magulang, mayabang na at hindi na marunong makinig ng payo. Ako, kahit pastor, kapag may sinasabi si mama, nakikinig ako. Pero pag alam kong hindi tama, nagsasabi rin ako. Kasi we have the capacity to reason out. Pero hindi para magrebelde. Pinapaliwanag ko lang din yung side ko.
Pero ano po ang point? Mga magulang na narito, make it as your top priority ang Diyos sa buhay natin. Ito ang malaking kayamanang pwede nating ipamana sa ating mga anak. Establish a godly culture in our family. Pilitin natin na maakay natin ang ating buong pamilya bilang patotoo as a testimony of God's faithfulness in our lives, na tayong mga taong kumilala sa Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, 30 years na tayo since we started this ministry, 1996, at ngayong Mayo, magdaraos tayo ng 30th founding anniversary ng simbahan. For the past 30 years, marami sa mga kabataan hindi pa pinanganak. At maraming mga pinanganak na nung araw ngayon may mga asawa na. Ang karamihan sa inyo, ako ang naghandog. Ang karamihan sa inyo, ako ang nagkasal. At yung mga anak nyo, ako pa rin ang nagdedicate. At karamihan sa mga magulang ninyo, ako ang nag-funeral service. Tumatanda na pala tayo. Pero nakita ko, mula noon hanggang ngayon, nagbago na ang takbo ng marami sa atin. Marami na tayong mga professionals. Marami na tayong mga magaganda na ang hanap buhay. At salamat sa Diyos, yung iba na hindi nakalimot, patuloy pa rin na kumikilala sa Diyos at tumutulong sa ministry, tumutulong sa kanilang pamilya. Hindi man lahat, pero marami akong nakita ng mga kabataang walang pag-asa, walang direksyon, na bago ang buhay. Nagkaroon ng pag-asa. Mga broken family na buo, yung mga mag-asawa na ayos, yung mga dating babaero, lasinggero, basagulero, sabungero, binago ang buhay. Yung dating mga chismosa, pakialamera, binago ang buhay. Nakita ko yon. Bakit? Kasi for the past 30 years, may ginagawa ang Diyos. Kahit ang pamilya ng karamihan sa atin nagsimula from scratch. Karamihan sa atin galing squatter. Karamihan sa atin hindi maayos ang pamilya. Pero kinahabagan tayo ng Diyos. Kunin natin ang opportunity ito, mga kapatid, na yung ating iiwan sa ating mga anak at sa sunod na saling lahi ay ang ating nirestore na imahe ng Diyos. Maging makadiyos din sila katulad natin. Huwag tayong sumunod sa takbo ng sanlibutan. Sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ano po ang ating buod? Ano po ang ating aral na natutunan ngayong gabi? Number 1, we have the capacity to think morally and reasonably. Pangalawa, we have the capacity to love, adore, and take dominion. Pangatlo, we have the capacity to build family, nation, and culture. Ano po ang ating personal application? Mind God's own business. Gusto ni Lord makilahok ka. Gusto ni Lord makiisa ka. Gusto ni Lord makisama ka. Makialam ka. Sumama ka sa business ni Lord. At anong business ni Lord? I-restore niya ang mga broken image. Gusto niyang magbalik loob ang mga tao. Tumulong tayo sa ating pamilya na magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, mold your image into the image of Christ. Pangatlo, multiply godly image. Huwag kang manatiling nag-iisa. Magkaroon ka ng influence sa iyong kamag-anak, sa iyong pamilya, na sila man maakay mo na magbalik loob sa Diyos. Mag-produce ka ng godly image. Magsimula tayo sa ating pamilya hanggang ang ating bansa at ang kulturang ito ay ma-develop sa atin. Ano po ang ating conclusion? Sabay-sabay nga tayo. Number 1, ready, go. Don't. How God carefully made us with purpose in His image. Huwag nating kalimutan paano tayo nilikha ng Diyos ayon sa layunin ng wangis niya sa atin. Knowing that we are created in the image of God provides, matatag, firm na batayan ng ating self-worth. Mahalaga ka. Bakit? Nilikha ka sa wangis ng Diyos. Our worth and value are not based sa ating tinatangkilik, sa ating mga na-achieve, mga successes, sa ating physical appearance. Ang halaga mo dahil kawangis ka ng Diyos. Sabihin mo nga, yung nasa kanan mo, mahalaga ka dahil nilikha ka sa wangis ng Diyos.
O kaliwa naman, sabihin mo, mahalaga ka dahil nilikha ka sa wangis ng Diyos. We bear God's name. Basahin nyo nga po, number 4. Ready? Go. We bear God's name. Maging maganda po, positibo ang tingin natin sa ating sarili. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Huwag kang negative sa sarili mo. Kapag negative ka sa sarili mo, negative ka sa Diyos. Kapag kinikriticize mo ang sarili mo, kinikriticize mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Tandaan, mahalaga ka sa lahat ng nilikha ng Diyos. Natatangi ka. Kaya huwag mong tingnan ang sarili mo na walang halaga. Maging positibo ka sa iyong kalooban, sa iyong isipan, sa iyong personality, sa iyong pagtingin sa buhay. At ang mga taong nasa paligid sa iyo mai-inspire. Kung pangit ang tingin mo sa sarili mo, mababa ang tingin mo sa sarili mo, wala kang pagpapahalaga sa sarili mo, tanong, sino ang magpapahalaga sa iyo? Kung ang sarili mo nga, hindi mo pinapahalagahan. Number 5, remember that Jesus is the perfect image of God. So, let Christ form in us. Pahintulutan natin, iporma tayo ng Panginoon. Hubugin ng Panginoon ang ating mga buhay sa wangis ni Kristo. And last, number 6. Sabay-sabay nga tayo. Number 6, ready? Go. May the Christ-likeness multiply in your family, school, workplace, and in the world. Hayaan nating kumalat tayo, magpakarami tayo bilang wangis ng Diyos. Maging halimbawa tayo ng ating mga pamilya na sila ay maakay natin, matulungan nating magbalik loob sa Diyos at i-restore yung imahe ng Diyos na nasira. Sa inyo pong mga cell group, pwede niyong pag-usapan ito. Mga kapatid, lahat ng mga cell group leader, gusto kong i-remind kayo, huwag na kayo mag-create ng inyong personal teaching para sa inyong cell group. Gamitin niyo po ito, mga kapatid, sino man ang preacher, ako, si Pastor Annette, si Pastor Joel, o sino man, nasa multimedia natin, yun ang pag-usapan nyo. Halukayin nyo, i-cultivate nyo. Halimbawa, this week, magsi-cell group kayo. Sabihin mo, ano ang iyong take doon sa message ni Pastor? Spiritual goal. Naalala ko, sabi ni Pastor, tayo pala inilikha sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa Diyos. Kaya dapat pahalagahan natin ang ating sarili at ang ating kapwa. So, wag na kayong mag-create ng inyong sariling teaching. Para lahat tayo, iisa every week, mayroon tayong teaching. Kasi po, magkakandak tayo sa mga cell group leaders natin ng panibagong training. Inihanda po nila Pastor Joel sa PEPSOT team. Para kayo, hindi na mag-iisip pa ng ano yung ituturo nyo sa inyong mga cell group. Ito na po. Pwede nyong kunin ang PowerPoint, ang teaching na ito, para maging discussion ninyo sa inyong cell group. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin ang song na ito in connection to the Word of God that we have heard tonight. Sabi ng song, paghindapatin mo ang buhay ko sa aking paglapit sa harapan mo, isip ay linisin, puso'y baguhin, kaluluwa'y muling pasiglahin. Nais ko'y maging kawangis ka sa kabutihan, sa kabaitan at sa kaamuan. Nais ko'y maging kawangis ka sa katuwiran, sa kabanalan at sa katapatan, Jesus. Ulitin po natin mula sa simula bilang panalangin. Paghindapatin mo ang buhay ko sa aking paglapit sa harapan mo, isip ay linisin, puso'y baguhin, kaluluwa'y muling pasilahin.
kaamuan. Nais ko'y maging kawangis ka sa katuwiran, sa kabanalan, at sa... For the last time, sabihin natin sa Panginoon, nais ko. Yes, Lord. Sa kabutihan, sa kabaitan, at sa kaamuan. Nais ko'y maging kawangis ka sa katuwiran, sa kabanalan, at sa katapatan. Jesus, nais ko'y paging dapatin mo, maging kawangis mo. Jesus, nais ko'y paging dapatin mo, maging kawangis mo. Jesus. Saan niyo po akong dumulog sa panalangin? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po. Thank you, Lord, for reminding us through your word that we were created after God's own image. Thank you, Lord, that we have the capacity to think morally and reasonably. That we have the capacity to love, to adore, and to take dominion. We have the power to create, to build, Lord. At tulungan mo po kami, Lord, to mind your business. And your business is to restore the broken image that is created in men. Tulungan niyo po kami, Lord, na ang imahe mo ma-develop, ma-mold sa aming pagkatao. At Lord, tulungan mo kaming mag-multiply ang godly image, magsisimula sa amin, maging patutuo ka sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaklase, at sa marami pang mga tao, matulungan namin silang magbalik loob sa iyo at ma-restore ang broken image. Dalangin ko po ito, Lord, sa bawat isa, kasama ng aming mga mahal sa buhay, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.